Hi guys, here's my ranking ng lahat ng PLE ng WWE for 2025. So since December na ngayon and ang next na PLE is January na ulit, I thought of ranking them from my least favorite to my top favorite. And disclaimer lang po, pwedeng iba yung ranking ko sa ranking mo since magkakaiba naman tayo ng gusto. For 2025, meron silang 12 PLEs. Hindi ko na sinama yung Saturday night main event kasi hindi naman siya premium live event. Yung rank 12 ko or yung nasa bottom of my list is WrestlePalooza. Ang taas ng expectation ko sa PLE na to kasi sobrang hype nila to since ito yung first PLE nila in partnership with ESPN. Kaya lang napaka hindi quality for me yung mga matches. And dito sa PLE na to, tinalo ni Brock Lesnar si John Cena in less than 6 minutes considering na nasa retirement tour si John Cena. Yung rank 11 ko is yung Night of Champions sa Riyadh, Saudi. Bali pinalabas to nung June. And dito rin yung finals ng King and Queen of the Rings na napanalunan naman ni Randy Orton at saka ni Jade Cargill. Top 10 naman for me yung katatapos lang na Survivor Series. Nag-enjoy ako sa Men's War Games tsaka sa Women's War Games. Siguro yung dalawang match in between lang yung hindi ko nagustuhan kasi natalo si John Cena sa pinaka-last niyang PLE match hindi dahil magaling yung kalaban niya kundi dahil nadaya siya. So yun medyo hindi ako okay doon and medyo underwhelming yung match ni Stephanie Vaquer versus Nikki Bella. Rank 9 for me is yung Backlash nung May kasi nandito yung Fatal 4-Way match for the United States Championship. Jacob Fatu versus LA Knight versus Drew McIntyre versus Damian Priest. Kasi isa tong match na to sa top 10 kong match of the year. Top 8 naman for me is yung Money in the Bank. Isa to actually sa mga favorite kong PLE. Ang nanalo sa women's is si Naomi, tapos si Seth naman sa men's. Tapos dito din pala bumalik si R-Truth. So, ang ganda din ng PLE na to. Rank 7 for me is yung Clash in Paris. Solid yung mga match and yung main event time na nanalo si Seth Rollins with the help of Becky Lynch. Tapos pinakilala siya as the 4th member of the Vision. Rank 6 for me is yung WrestleMania. Siguro kasi ang hirap tapatan kasi nung previous WrestleMania na 40. So, dito, dalawang match lang yung nagustuhan ko actually. Yung first night is yung triple threat match ni Roman, CM Punk, at saka ni Seth ata or ni Cody. And then, yung night 2 naman, favorite ko yung match of the whole WrestleMania 41 for me is yung triple threat ni Rhea versus Bianca versus Io. Yung top 5 kong PLE naman is yung Royal Rumble. Actually, sa lahat ng mga PLE, pag sinabing PLE, Royal Rumble talaga yung favorite ko. Pero this 2025, kung irarank ko siya sa lahat ng mga PLE, pang top 5 lang siya for me. Hindi siya maganda, pero may mas magandang PLE lang talaga sa kanya. Siguro kasi hindi rin ako fan na si Jey Uso yung nanalo sa men's. But anyway, top 5 yung Royal Rumble sa ranking. Top 4 for me is yung SummerSlam. Ang ganda ng PLE na to kasi yung main event niya is Gunther versus CM Punk. And then, nung nagsa-celebrate na si CM Punk, lumabas si Seth Rollins. And akala natin, di ba, kasi injured siya. Pero hindi pala. Kinhash in niya yung Money in the Bank kay CM Punk. So, parang less than 5 minutes lang na champion si CM Punk at that time. And parang deja vu siya sa ginawa ni CM Punk kay Drew McIntyre nung WrestleMania 40. Top 3 ko naman is yung Crown Jewel sa Perth, Australia. Ang ganda ng PLE na to. Sobrang nag-enjoy ako. Siguro kasi big fan din ako na Rhea Ripley. So, na-enjoy ko yung match nila ni Io with the Kabuki Warriors. Tapos, match of the night for me is yung AJ Styles versus John Cena. Kung matagal na din kayong wrestling fan, sobrang ma-appreciate niyo yung match nila. Kaya, for me, this PLE is top 3.
Yung top 1 naman and top 2 for me is actually interchangeable. So, nagdadalawang isip ako kung sino yung i-rank 1 ko sa kanila. Pero anyway, siguro I'd go for my top 2 is yung Elimination Chamber. Ang ganda ng both men and women's Elimination Chamber. And then, ang pinaka-highlight for me is yung heel turn ni John Cena kasi parang hindi expected na mag-heel turn siya. And for my top 1 naman, I'm choosing Evolution 2 for my top 1 na PLE this 2025. Match-wise, from the first match to the main event match, quality, in-ring quality, hindi naman sa pagiging bias kasi all women's PLE to, pero siguro lahat ng wrestling fan makaka-appreciate sa PLE na ito kasi lahat talaga ng mga match dito is ang ganda. Pero ang pinaka-favorite ko is yung main event, yung kay Rhea Ripley versus Io Sky. Tapos in the end, nag-cash in si Naomi. Pero before pa mag-cash in si Naomi, ang ganda na ng laban. Actually, yung match nilang to is nasa top 3 match of the year ko. So for me, Evolution yung top 1 PLE for 2025. Yun lang, and I'm curious to know kung ano yung top 1 PLE nyo for 2025, and I'm super excited for 2026 kasi for sure gagalingan nila.